20 years akong nag-abroad para sa aking pamilya pero ngayon na matanda na ako, parang hindi na nila ako kapamilya. Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mang Danny. May 2 anak. Ang isa ay may trabaho sa mall at yung isa ay nagtrabaho na din pero may asawa na. Ang asawa ko naman ay mula pa noon ay hindi talaga siya nagtabtrabaho pero ayos lang, kaya ko naman. Almost 20 years din akong OFW, nagtatrabaho bilang warehouseman at dahil may kabigatan din ang trabaho, noong nakaraang taon ay naisipan kong huminto na dahil 53 na ako at gusto ko namang makasama ang pamilya ko. Total may bahay naman akong napundar kahit papano. Hindi kami nagrerenta so pagkain, tubig at kuryente na lang ang poproblemahin ko. Noong OFW pa ako ay di ko talaga pinabayaan ang pamilya ko. Halos lahat ng sahod ko ay pinapadala ko sa kanila na halos wala nang matira sa akin basta masaya lang sila at mabuhay ng masagana. At lagi kong sinasabi sa asawa ko noon pa, dapat ay maging masinop sa pera at palaguin at mag-isip siya ng negosyo habang kumikita pa ako. Pero lagi niya sinasabi na wag daw ako mag-alala dahil nag-iipon daw. Siya naiisip ko na pwede na siguro akong huminto dahil sa tingin ko ay hindi naman siguro ako magugutom kung sakali dahil marunong na maghanap buhay ang mga anak ko. At hindi naman nila siguro ako pababayaan. Noong una ay medyo okay pa dahil may kaunti akong pera na naitabi at nakakatulong pa sa mga bayarin. At dun ko kinukuha ang pambili ng pagkain sa araw-araw hanggang sa naubos na ang kaunting pera na ipon ko. Dito na nag-umpisa ang lahat. Hindi ko akalain na unti-unting magbabago ang asawa ko at mga anak ko sa akin and I found out na walang ipon ang asawa ko. At pag tinatanong ko siya tungkol doon ay naiireta siya at sinisigawan niya ako. Kaya di na ako nag-uusi sa tungkol doon. Dahil ilang buwan na akong walang pera. Kaya hindi na ako nakakapagambag sa mga gastusin sa bahay. Lagi akong sinisisi ng asawa ko kung bakit ako tumigil sa pag-a-abroad. Madalas nila akong pinariringgan na dapat di ako huminto sa pagiging OFW. At ang masakit pa ay minsan ay narinig ko nagtatalo ang anak at asawa ko na dapat daw magbayad siya ng tubig at kuryente dito dahil wala nang libre ngayon. Isang araw nagkasagutan kami ng anak ko at hindi ko napigilan na pagsalitaan siya ng hindi maganda at ito'y pinagsisihan ko ngunit ang nasabi ko at nasabi ko na. At dahil sa medyo nahihiya na din ako kaya madalas hindi na ako kumakain sa bahay lalo na pag nandyan ang mga anak ko. Minsan palihim akong kumakain, kaunti lang. Pag gutom na talaga ako, ilang buwan na ako naghahanap ng work. Sa edad kong 53 ay nahihirapan talaga akong matanggap sa trabaho. Ang dami ko nang in-applyan pero pag nalaman nila na 53 na ako ay hindi nila ako tinatanggap. Unti-unti akong lumalayo sa bahay at bihira na lang umuuwi at para makakain ako, pupumunta ako sa palengke at nakikiusap ako sa may-ari ng mga karinderya or mga BBQhan na mag-volunteer ako maghuhugas ng plato, magtatapon ng basura, o minsan ay maglilinis ng mga kalan at mga kanal nila ng ilang oras, kapalit ng kanin at ulam, para may pamatid gutom ako. Sa ngayon patuloy akong lumalaban sa hirap ng buhay. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ako magaging ganito or kung may pag-asa pa ba akong makahon dahil matanda na ako at limitado na lang ang mga opportunities para sa kagaya ko. Nagtatampo man ako sa kanila pero ganun pa man ay hindi ako nagtanim ng galit sa pamilya ko at sa halip ay pinagdarasal ko sila na sana nasa mabuti silang kalagayan. Pinagdarasal ko din na sana may darating pang oportunidad para sa akin upang makapaghanap buhay para may makain man lang. Sa ngayon ay magdadalawang linggo na akong di na umuuwi sa amin at wala na akong balak bumalik sa kanila. Mamumuhay na lang akong mag-isa. Titiisin ko na lang ang magutom kaysa magkakasama nga kami pero magsusumbatan lang palagi dahil wala akong pera para makapagrenta ng kwarto man lang ay dito na ako natutulog sa terminal ng mga bus at minsan ay sa gasolinahan na paradahan ng mga jeep. Masakit man dahil magpapasko pero kailangan kong tanggapin ang lahat ng ito. Hanggang dito na lang po, maraming salamat.